Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po pag-usapan po natin uli ang DA, Department of Agriculture mga katambay. Meron po silang pinirmahan po na kasunduan ng MOA o Memorandum of Agreement po para daw po pagpapalakas ng palay sa ating bansa. Painggan po natin at komentuhan pa natin ang DA. Ito po, mga katambay. Lumagda ng 5 taong Memorandum of Agreement ang Department of Agriculture at ang International Rice Research Institute para palakasin ang produksyon ng bigas sa Pilipinas. Layo ng nasabing partnership na mapahusay ang ani, mabawasan ang gastos at pagkalugi pagkatapos ng ani at gawing mas epektibo ang marketing ng produkto. Ang MOU ang mag-uutos sa parehong ahensya na pahusayin ang extension services at kapasidad ng mga pampublikong institusyon na magpapatibay ng farm technology. Ang DA ay magsasagawa ng research para sa development projects katuwang ang IRI para matiyak ang sustainability mechanisms at epektibong utilization ng mga output. Yan, mga katambay, puro pag-aaralan pa po. Pag-aaralan at kailangan pang, yung mga institute, ang ating mga palay para po lumaki po ang mga magiging harvest ng ating mga kababayang magsasaka. Ang tanong lang ni Kamanong, solusyon po kaya ito sa panahon natin ngayon? Itong ginagawa po ng Department of Agriculture. Ito pong ating bilyonaryo na sekretary na si Francisco Laurel. Ito po siguro, mga katambay, apo po siguro ng dating presidente ito na si Jose P. Laurel, di po ba? Apo po siguro, mayaman po bilyonaryo po Nagtataka lang po si Kamanong na napakarami pong programa ng DA na hindi pa natin mapapakinabangan, mga katambay. Di ba? Saka, ang alam ko po sa Department of Agriculture, lagi po, yan po nakaabang, lagi po siyang parang reserve. Naka-reserve po siya sa kakulangan ng pagkain ng bansa. Kaya nga po binabudgetan natin ng Department of Agriculture, di po ba? Pagka kinapos ang ating food security, nandito po ang Department of Agriculture. Siya po yung sasalo ng kakulangan. Mag-aangkat, gagamitin ng pera ng bayan, yung budget na binibigay sa kanya taon-taon. Pagka nagkaroon ng problema, ang mga fisherman natin sa mga kaisdaan, nandito pa rin ang DA, gagawa ng paraan, una-una solusyon, mag-aangkat. Di ba? Ganyan po nakikita natin ng mga unang mga naging Pangulo, katulad ni Pangulong Duterte. Ganun ang programa. Dahil alam naman natin ang ating mga sakahin, ng ating mga magsasakang mga kababayan, hindi naman po nadadagdagan ang ating kalupaan, ang mga farmer natin, umuunti na. Ang mga lupa, umuunti na. Dahil nga, di ba, nagiging mga subdivision na karamihang mga farmer natin, mga land na sakahan, di ba? Makikita na lang natin yan sa bandang, siguro, Mindanao, Bisaya, pero sa Luzon, di ba? Halos ang Luzon, nagiging ano na po, di ba? Mga development na, di ba? Yung agriculture po, nagiging mga subdivision na, di ba? Nagiging mga business na ang mga, ang naipapalit sa mga agriculture natin na mga land, di po ba, mga katambay, sa Luzon? Ang pinagtataka lang ni Kamanong sa Department of Agriculture, ang laki po ng taon-taon na binibigay po ng pondo ng gobyerno po sa kanila. Kasi ngayon pong taon na ito, ang budget po nila hindi po basta-basta, mga katambay. Nasa 197.84 billion. Gaano karaming pera yon, mga katambay? Tapos ang ibibigay lang na sa ating solusyon, puro pag-aaralan para dumami ang ani na magsasaka. Iintayin pa ba natin yung resulta ng mga pag-aaral? Karamihan, mga i-research, di ba? Ang problema ng tao ngayon, di ba? Ito ang realidad natin ngayon, di ba? Yung bigas, napakamahal. Ang liit ng kita. Magdadagdag nga ng plano ang Senado 100.
umaaray na agad yung mga business natin, yung korporasyon ng mga negosyante. Idadagdag din nila yon, yung 100 na idadagdag ng Senado. Idadagdag din nila sa mga merchandise, sa mga produkto nila yon, di ba? Hindi solusyon. Tapos itong DA natin, walang solusyon. Tapos yung budget nila, sa rice, tiningnan ko yung mga rice sa NFA, 9 billion lang po yung nakalagay na budget po nila ron para sa mga palay. Yung po pwede nila i-stock, ibili para panlaban sa merkado. Yung pag nagmamahala ng bigas, ang ginagawa po kasi ng gobyerno, sila po yung panlaban na kompetisyon, nakikipag-kompetisyon ka, di ba? Maglalabas tayo ng mga murang bigas na galing ng NFA, di ba? Yung National Food Authority natin. Pero ang liit eh. Hindi po katulad nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang binabudgetan po nila yung sa rice, lalo yung mga pag-angkat, pag kinakapos, malaki. Nagbabudget po ang gobyerno natin ng hindi bababa sa 56 billion, mga katambay. Nakita niyo ba tumaas ng 60 yung bigas natin nung panahon ni Pangulong Duterte? Hindi. Sa nakikita ni Kamanong, ang malaking problema rito, ang namimili ng mga palay natin, mga negosyante, hindi na gobyerno, hindi na kayang bilhin lahat ng NFA. Dahil yung budget na nilalagay doon sa National Food Authority natin, na pwede tayo mag-stock, tayo bumili ng mga palay ng mga magsasaka, walang masyadong budget para doon. Hindi katulad ng panahon ni Pangulong Duterte, ang laki ng budget na nilalagay doon. Kaya pwedeng mamili ang gobyerno sa mga magsasaka. At pwede rin nilang bilhin yun ng mas magandang presyo para matulungan yung magsasaka. Kasi ang nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong, yung mga palay, pag mga negosyante ang bibili dyan, hindi naman mataas bibilin yan eh. Dahil negosyo nga. Di ba? Tapos ang nakikita ni Kamanong, pananaw ni Kamanong, yung mga palay, nai-stock lang. Ini-stock sa malalaking warehouse ng mga negosyante. Di po ba? Hindi dini-distribute ng sabay-sabay. Di po ba? Yung produksyon ng bigas natin, kahit sabihin mong harvesting, pero yung binibili ng mga negosyanteng malalaki, di po ba? Nilalagay lang nila sa mga bodega nila yun eh. Komento ni Kamanong. Yun ang nakikita ni Kamanong. Di po ba? Kasi yung isang undersecretary o assistant secretary na nagsabi na ang sapat ang supply ng bigas natin. Noong nakaraang balita, di ba? Hanggang September. Ang tanong ni Kamanong, bakit sumasapat pala tayo sa pangangailangan natin ng produkto? Bakit sobrang taas? Di ba? Nasaan yung tulong ng gobyerno? Di ba? Nasaan? Katulad sa mga magsasaka. Ang laki ng budget natin para sa Department of Agriculture, billion-billion. Bakit hindi mo bigyan ng napakaluwag ang mga magsasaka kung gusto mong tulungan yung mga nagtatanim ng mais, nagtatanim ng kamote, nagtatanim ng bigas, ng palay? Bigyan mo na. Bigyan na ng libreng puro pataba o binhi. Di ba? Dahil sa laki ng pera, kaya mo tustusan ang lahat ng magsasaka, bibigyan mo ng libre ng pataba. Di ba? Dahil pera din naman ng gobyerno yan. Pera ng taong bayan yan. Taon-taon ginagastos po yan. 12 buwan mo lang uubusin yun ng 197 billion. Kulang 198, kulang 198 billion. Gagastusin mo lang sa 12 buwan yan. Di po ba? Bakit hindi mo tulungan talaga yung pangangailangan namin? Tayo, mga mahirap. Di ba? Yung laki ng pera. Di po ba? Pananaw lang ni Kamanong yun. Ayaw umangkat ang gobyerno ng maraming bigas para magbura bigas. Kahit magpatalo kasi ang gobyerno, yan talagang ang pera ng bayan, ang pera ng gobyerno, ang binibigay nating pondo, talagang tinatapon yan taon-taon. Ginagastos. Ang pondo ng bayan, taon-taon yan, ginagastos yan. May bumalik man dyan, meron man returning of investment, gagastosin pa rin po yan, mga katambay. Di po ba? Ganun ang gobyerno. Puro gastos. Bakit hindi natin gawin? Para yung food security natin, lalo yung mga mahirap, katulad natin, maraming mahirap,
bumaba naman ang pagkain, lalo ang bigas, 'di po ba? 'Di ba? Kasi kahit bigas man lang, dahil ang mga Pilipino, bigas lang, kahit patis, mabubuhay, 'di ba? Kahit toyo, asin, hindi, kung ano pa yung napakaimportante sa'min, yung pa napakamahal, 'di ba? Mr. Secretary, bilyonaryo na po kayo, Mr. Secretary Francisco Laurel. Mga may ginto na po kayong palayok, kutsara, tinidor. Maawa naman po kayo sa mahihirap. Ang lalaki ng pera. Katulad po nung hinawakan po ni President Marcos, yung DA, siya po ang unang naging sekretary niya. Ang laki rin po ng budget yan. Ilang daang bilyon po. Wala rin naman nangyari. Yung 20 pesos o 25 pesos, pangarap din eh. Di ba? Tumaas pa ng tumaas. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nasa 40 lang, 40 plus, 41, pinakamalaki 45. Nung hinawakan mismo ng PBBM, ng Pangulo natin ngayon, aba, larga vista ang presyo. Pero ang laki ng budget. Kailan pa natin kailan pa natin malalasahan kung patay na tayo? Yung sinasabi nilang mga researching na ginagawa ng gobyerno ngayon. Kailan pa? Di po ba? Mag-uubos muna tayo ng daan-daang bilyon taon-taon para lang natin maramdaman yon. Hindi ba po pwedeng, meron ka ng ginagawang researching, pero yung kalahati naman sana nung kulang 200 billion na pondo mo, punuin mo naman ang supply. Labanan mo yung mga negosyante, para bumaba bilihin. Komento lang po ni Kamanong. Hindi po galit si Kamanong. Nagagalit lang po kasi ako dahil yung lalaki po ng numero, billion po mga katambay. Billion. 12 buwan mo lang gagastusin. Pero ang presyo ng palay, ng bigas, murang bibili ng palay. Tapos ibebenta mga negosyante, napakamahal, di ba? Parang merong malaking sindikato po sa ating kapalayan o sa Department of Agriculture. Parang may mga nakikita si Kamano, komento ko lang, parang may mga sabwatan na pinagkakakitaan talaga nila ng malaki ang agriculture, ang Department of Agriculture natin. Kasi may comparison na tayo eh. Sa panahon ni Pangulong Duterte, kahit may pandemic na ilang taon, halos ilang taon nagka-pandemic, di ba? Pero hindi tayo inabot ng ganyan. Mataas din ang gasolina noon. Mataas ang bilihin pa sa merkado dahil hindi nagpa-function lahat ng buong mundo. Pero nakasurvive tayo. Hindi na itaas ang bigas ng 60 hanggang 70 hanggang 70. Di ba? Nakakalungkot lang. Pero yung budget na nangyayari ngayon, pataas ng pataas ang budget taon-taon. Pero ano ay nilalatag sa atin? Ganito. Puro pag-aaral. Puro pag-aaral pa lang. Pero umuubos ka na ng bilyon taon-taon. Di ba? Tanong lang ni Kamanong. Kaya pwede rin po kayong magtanong, mga kababayan, karapatan po natin yun. Kung mali naman ang sinasabi ko, komento ko po yun. Tao lang, nagkakamali. Di ba? Pero pananaw po ni Kamanong yun eh. Yun lang po mga katambay, ang pananaw ni Kamanong sa ating Department of Agriculture. Muli po, si Kamanong, nagpapaalam po. Sa muli po, nag-iiwan po na mahalin po natin ang ating bansa. Paglaban natin, may pag-asa pa tayo, makakabangon pa tayong muli. Paalam. Bye-bye.